Karina's POV. Nagising ako nang hindi ako makahinga. Pagmulat na mga mata ko ay sumalubong sa akin ang mukha ni Bryle. Ayan na naman siya sa waking technique niya. "Good morning, sweetie. Hurry up and we need to go." Excited na sabi nito. Doon ko lang nakita na nakabihis na siya. Tinignan ko ang orasan at nakita kong 5 AM pa lang naman. Ano kayang binabalak nito? "Pwede 5 minutes pa? Inaantok pa ako eh." Reklamo ko. Sa ayaw kong bumangon. Nakakatamad eh. 5 minutes or 5 hours? Tanong nito. I just rolled my eyes. Gusto ko pang matulog eh. "Sweetie, come on." Pamimilit niya pero di ko siya pinapansin. Naramdaman ko na lang na binuhat niya ako ng bridal style at itinungo ang banyo. "Are you really tired, sweetie?" Tanong niya at nakita ko sa mga mata niya na nag-aalala siya. Tumango ako habang kinukusot ang mga mata ko. Ang kanina'y pag-aalala sa kanyang mga mata ay napalitan iyon ng isang mapaglarong tingin. "Since you're really tired, it's a pleasure to clean you up, sweetie." Sabi niya at akmang lalapit sa akin nang tinulak ko siya palabas ng banyo. "Sino nagsabing pagod ako? Ang dami kong energy oh. Sige, labas! Shoo, shoo!" Pagpapalabas ko sa kanya, tumawa lang ang loko at nagnakaw pa ng halik bago isinara ang pinto. Naligo na ako pero may isang bagay akong napansin. Wala dito ang towel ko. Nako! "Bryle! Ang towel ko!" Sigaw ko, baka nasa labas siya at marinig ako. Pero ilang tawag na ang ginawa ko pero walang sumasagot. Baka mo baba na yon. Kaya naglakas loob akong lumakad palabas ng banyo. Pero bumungad sa akin ang isang lalaking may mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Habang hawak ang tuwalya, agad ko namang tinakpan ang katawan ko. "Hiding will not change the fact that I already saw and touched that." Sabi niya at itinaas baba ang kilay nito. Agad ko namang inagaw sa kanya ang tuwalya at ipinulupot sa katawan ko at dumiretso sa walk-in closet at naghanap ng maisusuot. "Saan ba tayo pupunta?" Tanong ko pero di naman siya sumasagot. Kumuha lang ako ng isang simpleng t-shirt at shorts. "You're wearing that?" Di makapaniwalang tanong nito habang tinitingnan ako. "Oo, bakit? Masama ba?" Tanong ko babalik. Umiling-iling lang siya tumayo. Naglakad ito sa lugar kung saan may dalawang nagsilakihang maleta na ngayon ko lang napansin. "Let's go?" Sabi nito at sumunod lang ako. "Saan ba tayo pupunta?" Tanong ko pero sabi niya lang ay secret daw. Bumiyahe na kami nang hindi man lang kumain, kaya kinulit ko siya na pumunta muna sa isang drive-thru fast food chain. "What do you like, sweetie?" Tanong nito. Napaisip naman ako ng ilang sandali. Gusto ko ng 2 large fries, 2-piece chicken, spaghetti, large Coke float at 2 pancakes. Saad ko na dahilan parang umanga si Bryle. "Are you sure you can eat all those stuff?" Tanong nito sa akin. Tinanong-tanong mo pa ako kung anong gusto ko, tapos rereklamo-reklamo ka? Di wag na lang. Nagtatampong sabi ko, pero sa huli ay binili niya naman ang lahat. Kumakain ako habang nagdadrive si Bryle sa lugar na di ko alam. Sinusubuan ko lang siya habang nagdadrive siya. Nga. Sabi ko sa kanya habang ipinapasubo sa kanya ang kutsarang may lamang kanin at chicken. Ngumanga naman siya at sinubo iyon. Iisang kutsara tinidor ang ginagamit namin. Share-share na lang kami. Total marami-rami din yung in-order ko. Ngumunguya na ako ng pagkaing nakakasubo ko lang nang biglang may sinabi si Bryle. "If you want to kiss me, directly kiss me. Don't need to use a spoon for indirect kissing." Sabi nito na dahilan para muntikan ko nang mabuga ang kinakain ko. Kung ano-anong pinagsasasabi nito. Na makatapos kaming kumain ay kinulit ko siya kung saan ba talaga kami pupunta. Summer over the rainbow daw. Nababaliw na yata to. Sayang at gwapo pa naman. Di ko namalayan ay nakatulog na ako. Nagising ako nang makaramdam ng pagkagutom. Nagpagulong-gulong ako sa higaan. Wait, higaan? Di ba nasa sasakyan pa ako nakatulog? Napaupo naman ako at tiningnan ang paligid. Napakaganda. May veranda rin kaya dumiretso ako doon at bumungad sa akin ang napakagandang view ng dagat. Napaka-relaxing. Naramdaman kong may pumulupot na mga kamay sa bewang ko at binigyan ako ng isang matamis na halik ng isang monster. Kissing monster. "Saan ka galing?" Tanong ko. Di ko kasi siya nakita na nagising ako eh. "Just ordered foods from the nearest restaurant." Simpleng sabi niya at ipinatong ang ulo nito sa balikat ko. "Do you know?" Sabi nito na sadyang di tapusin ang sentence niya. Alam niya yung salitang pabitin? "Ang alin?" Curious na tanong ko. Yung tingin niya ay diretso lang sa dagat. Ngumiti muna siya bago ipagpatuloy ang sasabihin niya. "Beach views are beautiful, so are city views." Sabi niya at ibinaling ang tingin sa akin. "But those views will never change the fact that I love you." At binigyan ako ng halik.
Not the quick one, but the passionate one. Tila ayaw akong mawala sa kanya. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa mga balikat niya and responded to his kisses. Di ko na malaya na binuhat na niya ako at dahan-dahang tinungo ang higaan. Dahan-dahan niya akong ibinaba at pumatong sa akin na hindi pa rin tinitigil ang paghahalikan. Kung saan-saan na nga napupunta ang mga kamay nito, pero hinahayaan ko lang. Tatanggalin na sana niya ang damit ko nang malanghap ko ang mabangong amoy ng pagkain na siguro'y tinutukoy niyang in-order kaya ako malamang sikmura ko at dahilan para't lumigil siya sa kakahalik sa akin. He chuckled at umalis sa ibabaw ko at hinila patayo. I guess your stomach doesn't want us to make love. Come on, maybe I'll change my mind and eat you. Roar! Sabi niya at tumawa. Napailing naman ako. Roar, roar daw. Roaring niya mukha niya. Ano siya, dinosaur? Nakita ko ang dala niyang pagkain. Natatakam na ako sa amoy pa lang. Kaya nang mairedy na niya ay agad kong nilantakan ng pagkain. Gusto mo bang kumain ng marami, sweetie? Natatawang sabi nito na makitang malapit nang maubos ang pagkain ko. Ngumiti naman ako tumangutango. Ewan ko ba isa nagugutom ako. Anong gusto mong kainin? Tatawagan ko ang room service. Tanong niya sa akin. Napaisip naman ako. Gusto ko ng pickles at ketchup. Natatakam na sabi ko. Napatingin naman siya sa akin na tila hindi makapaniwala. Buntis ka ba? Ha? Karina's POV. Napailing naman ako sa tanong ni Bryle. Hindi naman siguro, gutom lang. Natatawang sabi ko. Hungry? Or there's already a baby there? Manghang sabi nito, di na lang ako sumagot. Tapos bigla nagtatatalo ng lokot sigaw ng yes na tila nanalo sa loto. I'm going to be a dad. Yes! Sabi nito at binuhat ako at pinaikot-ikot. Di pa naman sure eh. Sabi ko. Tininay niya lang ako sa mga mata. Makikita mo sa mga mata niya ang saya. I know it. I can feel it. I'm going to be a daddy. Naluluhang sabi nito at niyakap ako na mahigpit. Pero agad din naman itong niluwagan. Oops, sorry baby. Excited lang si dad. Pagpapaumanin nito sa tiyan ko, di ko pa nga alam kung may laman o wala. Agad din naman niya akong hinila palabas ng kwarto. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Hospital. Para malaman natin kung ano ang masama at hindi dapat gawin. Excited nitong sabi. Sinalubong kami ng isang receptionist ng hotel na tila ay kabadong-kabado. Mr. Montreal, saan po kayo pupunta? Nauutal na tanong nito. We're going to the hospital. Excuse me. Sabi ni Bryle at dire-diretsyong lumakad papunta sa entrance pero hinarangan lang kami ng mga gwardya. Tiningnan namin sila na nagtataka. Mr. Montreal, mahigpit pong ipinagbabawal ng pagbiyahe ngayong araw, lalo na po't merong aksidenteng nangyari malapit dito. Sabi ng isang gwardya. I don't care. Naiinis na sigaw ni Bryle at handa nang sugurin ng mga gwardya nang pinigilan ko siya. Tama na, ano ka ba naman? Siguro nga't wag na muna tayong umalis. Baka madisgrasya pa tayo sa daan. Bahala ka. Pananakot ko sa kanya. Tumigil naman siya at napabuntong hininga. Fine. Suko nito at bumalik sa kwarto namin. Fast forward. Nandito kami sa tabing dagat magkahawak na naglalakad. Malapit na rin mag-sunset. I can't wait to hold our baby in my arms, sweetie. Malambing na sabi nito. Di pa nga sure eh. Sabi ko't ngumuso. I know, it's sure. Sabi nito, pumunta siya sa likod ko at niyakap ako. Sunsets, ang gaganda nila. Pero wala nang mas gaganda pa sa'yo. Hirit nito habang tinatanaw ang sunset. Ramdam ko naman ang pamumula ng mga pisngi ko. Narinig ko ang napabuntong hininga siya at kumala sa pagkakayakap sa akin at pumunta sa unahan ko. Sweetie, Karen, Karina, my fiancé. Maybe we had started a deal, but fuck that deal. I fell in love with the most beautiful, caring and craziest girl I met. Naramdaman kong may mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata ko. I want to love you. Until my last breath. Unti-unti siyang lumuhod sa harap ko at may dinukot mula sa bulsa niya. Napatakip naman ako ng bibig bilang pagpigil sa mga hikbi ko. And this ring will symbolize my love for you. Narinig kong unti-unting nababasag yung boses niya na senyales na umiiyak din ito. Kahit anong mangyari, tandaan mo na mamahalin kita palagi at ikaw lang ang mamahalin ko for eternity. Tapos tiningnan niya ako sa mga mata. Will you marry me? Tanong nito. Doon bumuhos ang mga luha ko. Yes. Sagot ko at nakita kong he smiled while crying tears of joy. Isinuot niya yung singsing sa daliri ko at tumayo't binigyan ako ng isang matamis na halik. Huwag mong tatanggalin tong singsing, okay? Whatever happens, don't you dare remove this. Sabi nito. Tiningnan ko naman siya na nagtataka. At bakit ko naman huhubarin ang singsing?
Tanong ko. You're getting forgetful, sweetie. Ha? Anong pinagsasabi nito? Never mind, let's go. I have a surprise for you. Sabi nito at hinila ako pabalik sa hotel. Bakit nga? Tangungulit ko sa kanya. Remember, you said that sagaba lang yun sa ano natin pag nagkataon. Natatawang sabi nito at binigyan pa ako ng isang kindat. Naramdaman ko namang namula ako. Natatandaan pa pala niya yun? Shucks!